It's another wonderful day, guys. Dito ako nakabili ng murang second hand na sasakyan. Kaya every week, tinutulungan ko ang aking mga subscribers makahanap ng kanilang mga pinapangarap na sasakyan. For this episode, tawagin natin itong most sought after white color episode. For this week, meron tayong Toyota Fortuner na pearl white, Suzuki Espresso na puting-puti, Nissan Navara, puting-puti rin, Kia Soluto, napakaputi. Japanese car na hybrid, up for bid din yan this week. Huwag ka na nga pala mag-subscribe para ma-miss out mo ang mga weekly repossessed list ng mga bank. Kaya kung handa ka na sa lahat ng yan, tara! Ihahanap na kita ng pinapangarap mong sasakyan. Let's do this! Sige, manood kayo kay Tito Rich. Lagi po kayo manood ng Tito Rich, siyempre. Guys, papalo Tito Rich sa mga vlog. ...2018 guys! Unahin na natin ito. 2018 Toyota Fortuner 2.4 liter 4x2 V diesel engine, automatic transmission, white pearl color. The most sought after white color tayo. Episode natin this week guys. Mataas lang mileage, 139,328. NDA. Ba't kaya hindi naka-permanent plate to? Naka-conduction plate siya. Siguro umiiwas sa coding. Pero ito yung conduction plate niya. A7P560 check. Diesel engine, 800,000 pesos minimum bid price. Market value nito, nag-check ako yesterday guys sa Facebook, around 900 to 950. Yung mga ordinary models, pero ito yung top of the line V na model. So this might be around 950 guys to almost 990, pero less than 1M pa rin ito. So the 800 minimum bid price, medyo mataas, natataasan ako. Dapat to mga minimum bid 700 or 750 para may room pa kayo para magsisali at maganda ang competition. So may 2-eyed sensor sa front. May stains lang itong front bumper. Kung kaya naman alisin ng buffing. Pero hindi siya gas-gas guys. Ang ganda nung V. Stepboard. Bagong palit ang gulong. I would say 99% tread life. This is 265/60 R18. 110H. Na City Hunter. Naku, mamurahin lang to. Mga China made na gulong. Mga tiglil 4,000 ang isa. Mahal talaga tong ano eh. Inda, mukhang India made pa pala to. Bi-beam LED na ang kanyang front lights. Merong RFID. Merong pogi na rin roof rail. Chrome door handles. Leather seats. Ganda ng leather seats. Wala akong nakikitang fungus. Wala rin akong nakikitang soil stains. Standard head unit. Malinis ang kanyang carpets. Rear wipers, rear spoiler, shark's fin antenna. 4-eyed sensors. Walang rear cam. Nung 2018 pala, wala pang rear cam ang mga V. Yan, diesel engine, medyo mataas mileage. Gas-gas lang ang rear bumper, daming gas-gas. Hindi na pwede sa maselan, kahit hindi ako maselan. Hindi na pwede sa akin yan. Ayun pa oh. Gas-gas nga guys. Hindi pwede sa maselan, pero yung mga taillights okay pa. Ito yung model ng Fortuner.
na talagang long lasting ang design. Kapal pa ng spare tire. Mukhang buong 4 ang pinalitan ni first owner, pero yung spare tire hindi niya masyado nagagamit. Hanggang 300,000 kilometers naman ang lifespan ng diesel engine before the recommended overhaul. So nangangalahati pa lang to. Hindi pa niya nararating yung recommended overhaul ng isang diesel engine, much more a Toyota na diesel engine. So lahat ng panels pwede sa maselan except for the rear bumper, and then yung front side meron ngang stains. And another questionable lang, bakit naka-conduction plate? Hindi ko nahanap kung nasan yung original na plate. Last look for this white color, most sought after color episode 2018 Toyota Fortuner 2.4 liter 4x2V diesel automatic transmission, white pearl, 139,328 mileage, diesel engine, 800,000 pesos minimum bid price. Pinag-iisipan ko nga kung magbibid din ako dito Kabibenta ko lang kasi ng aking Fortuner na gas. So ayan guys, ganda, most sought after color, most sought after SUV, the Toyota Fortuner. Up for bid this week guys, 2024 Toyota Race 1.2G CVT automatic transmission, gray metallic color, 15,891 mileage. HAH 409 ang kanyang plate. Mapapatawa ka talaga, no? Gas engine, 568,000 minimum bid price. This is a 1 million peso brand new price unit. Fog lamps check, front grille, front fascia, buong buo, walang gasgas. Toyota Tacloban Leyte registered na unit, kaya pala walang RFID. Hindi pa nagpop and tow hitch, ibig sabihin running ang unit. Grabe, no? Binyahe pa to sa barge mula sa Tacloban hanggang ng repossessor hanggang sa Manila. 15,000 lang mileage guys, pero manipis na yung gulong, around 70% red life na ang pagkakakilatis ko. Bridgestone tires with garnish, fingerprint recognition ang mga door handles ng driver, garnish everywhere. Rear wiper, shark fin antenna, rear cams, 2-eyed sensors, check. Makinis na unit, left side. Fenders, sporty talaga to. VVTi dual pa to, no? Tapos may turbo pa. Rain visors, makinis rin yung right side guys. Tacloban registered nga lang na unit, malayo-layo kung ipapatransfer nyo. Papalis nyo pa yung encumbrance. This is a 2024 Toyota Race 1.2G CVT automatic transmission, gray metallic color, 15,891 mileage, gas engine, 568,000 minimum bid price. Security Bank Stockyard guys, along 109 Marcos Alvarez Avenue, Talon 1, Las Piñas City ang address. These are the two pick-up units up for bid this week. First off is the 2024 Nissan Navara 2.5 LVE automatic transmission, Galaxy black color, 30,041 mileage, GBD 4837, diesel engine, 788,000 na lang minimum bid price. Kutin natin ang unit guys. Front bumper, may nabaklas dito na part nung acrylic plastic nya.
OEM na rin na fenders, Dunlop stock tires, and naka-stock mags pa guys. All-terrain 23, medyo manipis na, around 70% tread life, pero itong sa likod around 80% tread life pa, oh. Dunlop Grand Trek all-terrain 2023 manufactured ang kanyang gulong. This is a 255 65 R17. Medyo maliit-liit, maganda pa rin, R18. Dito natin makikita kung ang unit ay nilaspag at maraming kinarga sa kanyang bed liner. Bed liner, makinis guys, 9 out of 10. May butas lang kasi nilagyan dito ng top bed cover na binaklas, baka binenta ni first owner. Sorry, excuse me. Sa likod may rear cams. Wala palang rear sensors to. Chrome door handles. Meron na rin siyang rain visors, automatic transmission. Ang ganda nung mga premium seats. Wala ring stains ang kanyang floor carpets, so hindi ito flooded unit. Running unit din ito guys, wala akong nakikitang nagpop na tow hitch. Yun, meron lang ditong cracks pala guys sa front fascia and front grille. Basag din slightly yung front nya na lights. Mukhang yan yung declared damage, may bangga dito sa harap. Hindi naman malalim, more on cracks lang. Cracks lang siya guys. Though it's not declared damage naman. Ito lang talaga. Yan, merong cracks dyan. Stepboard, maayos pa. Kagandaan sa pickup guys. Dyan tumatama at sa mga SUV, yung mga maliliit na sasakyan, bago tumama sa inyong body. Taillights, walang basag. Yun lang, may butas ang inyong bed cover. Papasukan kasi yan ng tubig. Tapos may ipon sa loob, in between the metal part of your pickup bed and your plastic bed cover or bed liner. So, ayan, last look. This is a Nissan Navara 2024 VE. Automatic transmission. Black ang kulay. Galaxy Black, 30,000 mileage. Diesel engine, 788,000. Minimum bid price. And on my right, ang pinakapoging pickup na up for bid this week. This is a 2025 modelong Nissan Navara 2.5 Calibre X. Automatic transmission, 4x2 Aspen Pearl White color. Automatic transmission, most sought after color ito. 7,000 mileage. GBO or VH436A conduction plate check. Diesel engine, 1,063,200 pesos minimum bid price. Poging-pogi oh. Front camera, buong bupa, front grille, front fascia, skid plate and accessories, kapal pa ng gulong, Bridgestone dweller, highway terrain, with a mileage of 7,000 lang guys, so around 95% tread life pa to. And ang mga SUV rin kasi na mga tires, makakapal yan, matatagal yan, mapudpud. Black door handles, black side mirrors, black ang kanyang roof rail. Bed liner, mahilig sa sting yung previous owner dito ah. Yun, may light scratches lang ako nakikita bandang kanan. Mukhang may pinasok na bakal na nakakahiwa. So I would rate the bed liner around 7 out of 10.
Hiwa-hiwa lang naman yan. And ito mga light na scratches. Yan, no. Na-dilapidate na, natastas na yung bed cover dahil dun sa mabigat at matulis na huli niyang kinarga. Calibre X unit, most sought after color, puting puti, ganda rin ng mugs, black na black. This is a 360 view unit, may rear cams, may 4-eyed sensors, NCR registered na unit. Madali na ipa-transfer sa pangalan nyo. Ang pogi ng puti na shark's fin antenna. Left side, maayos makinis. Kaya pala medyo mahal pa. Brand new kasi nito guys, 1.5 million pesos pa. Kaya 1 million pesos ang minimum bid price. Ganda ng leather seats. Yan, ating silipin. Floor mats din, maayos, walang stains, hindi binaha. And usually dinideclare naman yan ni Security Bank pag binaha. Ito yung pinaka-honest na bank repo. Stockyard. Kaya lagi natin silang pinupuntahan at binibisita. Sila rin yung mas accommodating na bank repo stockyards. Last look guys, this is the very pretty pogi. Depende kung sino ang gagamit. Pwede nyo tawagin pretty, pwede nyo tawagin pogi. Si 2025 Nissan Navara 2.5 Calibre X, automatic transmission 4x2, most sought after color, Aspen Pearl White. 7,017 lang ang mileage. Diesel engine, 1,063,200 minimum bid price. Okay, tingnan natin yung iba pang mga up for bid next week. Yan, may Ford Ranger Raptor dito. May Ford Ranger Wild Truck, Navara na black, Navara na red. May Navara na white pa doon, may Navara na white pa dito. Yun, marami tayo exciting units na aabangan next week or the upcoming weeks. I'll also be posting on your screens guys. Meron din silang mga Geely, Kia, MG na up for bid this week. Flashing na lang the details on your screens. MG, Geely, Kia. Dumadami na rin ang MG na nare-repossess to. Yan, pasukin natin habang pina-flash ko on your screens. Maganda yung background video nyo, nag-iiba-iba rin eh. So malay nyo, matsambahan natin. Oh, ito pala, tingnan nyo yan, no? Natsambahan nga natin. So ito yung white. Baka maganda tawagin ko ang episode this week na white episode. This is 2024 Kia Soluto New 1.4 EX automatic transmission, clear white color, 15,126 mileage. Gas engine, 424,000 na lang minimum bid price from 800,000, brand new price. Ganda nung OEM fog lamps. May RFID. Kia Motors New Manila. So NCR registered lang to guys. Mabadali ipalipat sa pangalan ninyo. Gulong, stock mags and stock tires pa. Medyo manipis lang dahil ang mileage nya 15,000. Around 90% to 85% tread life. Ayun pala ang damage. Passenger left side door. Yan, kinakalawang na. Rusty. Isang panel. Malalim na repainting. Baka 5,000 ang singilin sa inyo ni Manong Pintor.
3-eyed sensor sa rear. Kaiba talaga mag-isip tong mga Koreans, no? Kia is a Korean car. Ayaw nila ng 4-eyed, ayaw nila ng 6-eyed sensors. 3-eyed sensors sila. Parang oro, plata, mata lang pala, no? Kailangan even, hindi odd. Yan, 3-eyed sensors. Rear cams meron, check. Ba? Okay na to, Yun lang ang diferensya. Leather seats, kompleto maintenance booklets, hindi binaha. Piano block yung mga areas ng cambio, pati yung manibela. Ganda rin ng infotainment system, naka-plastic pa. Ang ganda ng leather seats ng Kia, guys. Nakakasabay na rin yung mga Korean cars sa mga Japanese cars. Wala ring signs na binaha, kaya mukhang okay yung unit na ito. Yun lang talaga. Uy, may dashcam pa na mamahalin, guys. So, yun, alaga pala to ni first owner. Hello po. So yun, mayroon tayong subscriber. Dito tayo dito today. So ayan, last look guys for this white episode 2024. Ito na Kia Soluto new 1.4 EX automatic transmission, clear white color, 15,126 mileage, gas engine, 424,000 minimum bid price lang. Mitsubishi L300 guys, up for bid this week. This is plate number NKC 8884. 8884. This is a 2024 Mitsubishi L300cc 2.2D manual transmission with FB body, damage, polar white color, 38,539 mileage, diesel engine, 416,000 na lang minimum bid price. From 900,000 pesos to guys. NCR registered unit, makinis yung front grille and front bumper, may RFID, RMMC Logistics, Pleasantville, San Manuel, Bulacan. Gulong niya ang kapal pa, this is a 185 R14. Stock steel rims pa to and stock mugs, stock tires with thread life of 38,000 mileage na pala to guys. Around 70% thread life. Right side panels, makinis pa. May mga capacity stickers. LTFRB hotline stickers. Ayun, may bangga lang dito guys. Yan yung damage lang pala niya. Isang panel, 3 to 5,000 pesos depending kung saan kayo magpapagawa. Keep distance, permanent plate, NCR registered. Maayos yung likod, dun lang sa part na yon mayroong bangga. Diesel engine. Left side panels, makinis din guys, maayos. Yung harap, makinis naman, maayos din. Yan, maayos na unit. 30 plus mileage. Medyo manipis na gulong. May bangga sa right side nung body. Other than that, okay na unit. 2024 Mitsubishi L300cc 2.2D manual transmission, diesel yun guys, with FB body, polar white, 38,539 lang ang mileage. Inikot na natin yung unit. Diesel engine, 416,000 minimum bid price. Along with the other Mitsubishi L300 up for bid this week guys. Post ko na lang on your screen habang naghahanap ako ng daan dito kung saan ako dadaan. Sobrang sikip na ng stockyard. Hay, Hilux Tamaraw, kailan ka ba mapapabid? Inaabangan ka na namin.
Mitsubishi Mirage up for bid this week, guys. This is a 2025 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT automatic transmission, titanium gray metallic. 7,185 lang mileage, guys. DCA 5974. Check. Ito na nga yung hinahanap natin. Gas engine 468,000 minimum bid price from 800,000 brand new price. So bezel, ang kanyang fog lamps, wala siyang fog lamps. Blue Earth, Yokohama stock tires and stock mugs. Rain visors, ang ganda nito, anong parang semi-transparent na grayish na rain visors. Antenna, yan ang paborito kong antenna, guys, yung bago ng Mitsubishi Mirage. Oh. Mas gusto ko yan kaysa sa shark fin. Mas mahaba, mas maraming nasasagap. Taillights, buo pa, walang gasgas, walang bangga. Light scratches lang dito sa bottom side ng bumper. Pwede sa maselan, hindi halata. Maayos lahat ng ito lang pala. Isang panel, bumper. Acrylic plastic yan, guys. Hindi naman yan bakal. Yun lang, gas-gas. Mumurahing seat cover. Hindi siya declared damage, pero ayun, marumi lang. Pero wala akong nakikitang soil stains. Hindi siya binha na unit. Ayos na unit ito. Hindi rin nag-pop ang tow hitch. Pwedeng ipatakbo na, kapal pa ng gulong. Tinatawag nila na gas and go, drive and go. This is a 2025 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT titanium gray, 7,000 mileage, gas engine 468,000 minimum bid price. 5,974 yun. Double check ko lang, guys. Mag-abono ako sa minimum bid price nyo. Yan, flash ko na lang in your screens. Makita nyo yung mga soon up for bidding na mga units na nandito. Marami talaga, guys, Mitsubishi Mirage. Dapat marunong ka lang mag-check, marunong ka lang pumili. Sama ka ng matino-tino na mekaniko. NKE 6241. Nandito ka ba sa aking listahan? Ayun, 2024 ito, guys. Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT automatic transmission, cold silver metallic, 8,000 mileage, gas engine 352,000 and 800 minimum bid price. And automatic transmission, bezel, NCR registered unit. Medyo madumi lang dahil nasa ilalim siya ng puno dito sa stockyard, although ito yung pinakamalamig na area. Slightly dented front bumper. Gulong niya below 10k mileage, Yokohama stock tires and mugs yan, around 90% ride life pa. May dalawang RFIDs, binabiyahe sa Metro Manila. Uy, may libre ka pang infant's toy. Rain visors. Mumurahing seat cover. Sa likod, light scratches lang, rear bumpers. Perfect yung weather dito talaga sa ilalim ng puno. Right side panels, makinis din. Di rin siya declared damage. Mukhang running unit, hindi nagpop yung tow hitch. Ito lang, oh, may libre na, oh, guys. Oy.
Parang nagtatawag na siya na ano, buy me, buy me. Ang cute. Bumalik tayo sa pagkabata. Yan, I'll be flashing on your screens na lang guys yung iba pang forbid na Mitsubishi Mirage. Ganda nitong iba, oh. May mga OEM na rear cams. Mamahalin yung ganyan. As well as showing to you Ford Ranger Raptor, mga forbid in the upcoming weeks. Isuzu D-Max. Di pa nakukuha yung ano dito, Ford Ranger Raptor, Ford Ranger, Mitsubishi Triton, hatchback na Honda Brio. Up for bid this week guys, this is a 2025 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT automatic transmission, majestic red color. Pagsakay ka pala nito, tatawagin kang Your Majesty. 7,846 mileage, DBR 8975, check. Gas engine 428,000 minimum bid price. Ganda oh, may 4-eyed sensors, bezel lang kasi GLX. May mga sticker dito na pampabilis daw yan eh. Kakang race car driver. RFID. Iniwan na bukas. Tingnan natin para masilip natin ang makina kung binaha. Ayun, maalikabok lang kasi nasa bungad siya dito ng open air stockyard. Yun, parang may nakikita lang akong oil stain sa engine. Kita nyo ba guys? Ayan. Not sure kung merong tagas ang engine. May seal pa yung coolant cover. Tingnan natin kung idea levels pa yung engine guys. Hirap pala, may payong. May payong na akong hawak. May GoPro pa. Ayun, idea levels pa. Naka-max yung engine oil. Medyo marumi na. Pwede na i-change oil. Yun, kompleto pa yung marking. So, nung mga screw, mga cables, yan ang patunay guys na original pa yung mga screw, hindi pa napapalitan, hindi pa rin napipihit. Mas kita nyo yung mga red and yellow markings. Yan pa yung mga original nya na mga bolt and nut. Overall, ano to, parang binahayan lang ng ano dito guys. May buhok-buhok eh. Either, not sure, hindi tayo veterinarian. Ewan ko kung buhok ng daga yan or buhok ng pusa. Pero mukhang wala namang inat-ngat. Maayos ang engine bay. Yun ang matindi dito, may 4-eyed sensors. Kapal pa ng gulong, Yokohama stock tires and stock max. Blue Earth yan guys, 2024 date of manufacture. This is an R15 185/55 R15 na sasakyan na gulong. May rain visors. Ang ganda ng mga pedal.
Love na love to ni first owner. Ang ganda rin ng head unit, oh. Mukhang Android upgraded na, may plastic pa. Baklas lang itong ano, elbow rest. Kompleto pa ng carpets. Unang langhap, mabango. Hindi siya binaha na unit, guys. Maayos na unit to. Left side panels, makinis. Uy, may rear cam din pala to. Tsaka 4-eyed sensor sa rear. Sayang yung blind spot mirror dito na masira lang, pero add-ons lang naman yan, guys. Ganda palang ganun, no? Shark fin antenna na rin. Alagang-alaga ni first owner, guys. Right side panels, walang gas-gas. Ah, yung pala, kaya pala nilagyan ng mga sticker. May gas-gas pala. Rear bumper, light scratch lang, di halata. Eh pala, nilagyan-lagyan niya kasi may gas-gas yung ibang, yung nasa likod na bumper. Other than that, wala namang mga ano, ibang, eto pa pala. Light scratches lang, pwede sa maselan. Last look, non-NCR registered na unit, pero maganda. Ganda nung Android LED head unit, may plastic pa. This is a 2025 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT. Majestic red color. Papala yung majestic red sa red metallic, no? 7,000 lang mileage, around 95 thread life pa ang gulong nito. Gas engine, 428,000 minimum bid price. Along with the other Mitsubishi Mirage up for bid this week. I'll be posting the details, mileage, minimum bid price on your screens. Check out nyo na lang, guys. And usually pag hindi natin nahanap yung unit, posting the details on your screens. As well as yung mga Mitsubishi Expanders. Yan, guys, posting on your screens. Ever hindi natin mahanap lang, nahanap, edi okay, well and good. Post na rin natin yung mga Mitsubishi L300 up for bid this week. Yan, hindi natin posting the details on your screens. Mitsubishi L300, solid na solid yan, guys. Posting the details on your screens. Dumadami na rin yung Mitsubishi L300 dito. Mga prospective business owners and planning to be business owner, yan, legit yung mga mileage yan, guys. Legit yung mileage. May Livina ngayon. Let's see if this is the one. Nissan Livina Platinum Silver 598. Ito na nga yun. Bank recovered, security bank na vehicle. Usually pag ganyan, yung mga third party nila na repossessor ang nagre-recover. Okay, this is 2024, bagong-bago lang. Nissan Livina 1.5 VL, automatic transmission, platinum silver color, 37,120 mileage. DBM, uy, the budget, Department of Budget and Management pala to. 9657 gas engine, 580,000 na lang minimum bid price from 1.3 million ito, guys, na brand new price. Ang nipis lang ng gulong, pero naka-stock mags pa naman. With a 37,000 mileage, gulong niya around 70% red life na lang.
Light scratches, front bumper. Yung permanent plate niyan, pwede nyo naman makuha yan sa kasa. Kahit na repossessed car yung nabili ninyo. Yun, light scratches lang yung front bumper. Isang panel lang naman. Puro bumper. Dalawang RFIDs na pwede na pag-isahin ngayon. Pero kailangan mo pa rin mag-register online at mag-acquire ng bagong separate na sticker. Yun, may bangga sa likod, yuping-yupi. Bumper, gas-gas din. So isang panel plus yung likod. Quarter panel. So ilan na? 3. Yun, 3 panel. Kung tigpa 5,000, 15,000. Rear wipers. Japanese car to guys. And syempre pag Nissan, kilalang kilala sa air conditioning system. Mas uunahin pa niya ang lamig ng aircon kaysa sa bilis. Yun, manipis lang yung gulong. 37,000 na yung mileage eh. So registered unit naman to guys. Na-recover lang ng third party repossessor. Chrome door handles. Ganda ng infotainment system. Naka ano pa oh, plastic. Leather seats. Carpets, wala akong nakikitang soil stains. So ibig sabihin hindi binaha to guys. Maayos na unit, hindi lang na-surrender ng matiwasay, pero mukhang na-drive naman nung repossessor kasi hindi siya towed unit. Ayan o, hindi nag-pop yung tow hitch. Baka dala nila yung spare key and na-recover nila dun sa address ng first owner. Na for whatever reason hindi nakabayad sa kanyang monthly installment for 3 months, kaya nire-recover at nire-repossess. Last look guys, this is a 7-seater pang pamilya Japanese car 2024. Ito na Nissan Livina 1.5 VL, laki ng makina, automatic transmission, platinum silver, paborito ng mga pintor. Madali i-match kasi yung pintura. Kahit isang side or isang panel lang. 37,120 mileage, gas engine. 580,000 pesos na lang minimum bid price from 1.3 to 1.5 million brand new price. Ayan no. Tinatawag na kayo ng wiper niya guys. So buy me, buy me. This is the hybrid car up for bid this week guys. 2024 Suzuki Ertiga GL automatic transmission na hybrid. Ayan, kung makikita nyo, green plate. Exempted sa coding ito guys. This is yellow deep red color. 39,366 mileage. NNV 6389 with a green plate hybrid engine. 587 and 200 pesos minimum bid price from a 1.2 to 1.3 million brand new price. Check, may fog lamps, light scratches sa front bumper. Gulong niya, this is a 185/65 by R15. Malaki rin pala, no? Suzuki. Stock mugs and stock tires pa yan. Medyo manipis lang kasi 39,000 ang mileage. Around 70% red life. VVT, tipid sa gas at hybrid nga. Kaya ka nga nag-hybrid dahil gusto mo ng matipid. May dalawa na ring RFIDs. Right side panels, makinis. Slight scratches lang yung front bumper. Pwede sa maselan. Ang ganda rin ng kanyang tinto. Yan ang gustong gusto kong tint eh. Di lang maganda yung pagkat eh. Oh. Pero yan ang magandang tint guys. Heavy tinted pero
may bilog para kita nyo yung side mirrors. So kung magpapatin kayo guys, yan yung best option. Kaya lang pagpapawisan lang si Manong na taga-tint sa Evangelista sa inyo dahil ayan oh, mahirap talaga tong perfect circle. Kailangan ng architect para makagawa ng perfect circle, or meron kang pattern na ganun kalaki. Rear camera, 2-eyed sensors, check rear wipers, meron yan oh, green na green, exempted sa coding. Right side panels, makinis din. Gulong sa likod, manipis na rin. So, papalitan na yung gulong. Ano? Hybrid. Sa loob, mumurahing seat cover. Pwede na yan. Kayo na lang mag-upgrade. Nasa 2,000 to 3,000. Meron na yan sa Shopee. Ang ganda ng head unit. Automatic transmission. Wala rin ako nakikitang soil stain sa carpets. Ewan ko kung naaninag niya. So if you want to own a hybrid car, exempted sa coding, matipid sa gas, Japanese manufactured, medyo mas mahal lang ang parts nito kasi bihira yung nag-i-imitation. Bihira yung nag-imitate ng mga parts ng Suzuki. Si konti naman daw ang bumibili. Lugi ang mga taga-imitate ng parts. Kaya medyo mahal ang Suzuki parts compared sa Toyota, Nissan at Mitsubishi. This is a 2024 Suzuki Ertiga GL automatic transmission. Hybrid, exempted sa coding. Yellow deep red color, 39,366 mileage, hybrid, 587,200 minimum bid price. Tuloy natin dito sa cluster ng mga Suzuki guys. Ng mga up for bid this week. May pula dito na Suzuki Desire. Again, this is a Japanese car, hindi Chinese. NKN 2250. Hindi siya kasali dito. Dito na lang tayo, yung nakita ko na. Ito yung cute na Suzuki Espresso DBS 3544. Ito na ba yung hinahanap namin? Yes, this is a 2025 modelo na Suzuki Espresso. 1.0 liter ang engine. Matipid sa oil, matipid sa gasolina. Pero wag mong aasahan sa arangkada at habulan at pabilisan dahil mabagal lang yan. 1 liter lang engine. GL AGS automatic transmission. Declared as damaged dahil honest si security bank. White color, 12,487 mileage. Gas engine, 396,000 na lang minimum bid price from 700,000 pesos. Automatic transmission, perfect na perfect ito sa mga ladies at first time car owners dahil very compact, madali i-park, hindi ka mababangga. Ayun, dito pa lang ano guys, may bangga dito. UP ang door side, ang door ng driver side, and nakascrew na mahaba lang at alambre itong ano side mirrors, RFID, Luzon registered unit lang naman ito, basta D, basta C, Central Luzon lang yan, bandang Cavite, dali ipalipat sa pangalan ninyo. Gulong niya makapal pa, 12,000 lang ang mileage, stock mags and stock tires. This is 165/70 R14. Malaki rin pala to, no? R14. Around 85% red light pa. Tagal-tagal pa to sa inyo. Yun, may gas-gas lang dito. Tapos yun nga, driver's door. Kayang-kaya yan ni Manong Lotero. Around 5,000 pesos at konting tip, mapapaganda na niya yan. At puting-puti na yan, madali gayahin ang puti. Ayun, basag rin pala itong
left side driver side tail lights. May 2-eyed sensors na rin. 2,000 to 3,000 pesos yung tail light sa Shopee. Right side panels, brand new, makinis. Ayaw ko lang talaga tong may 4 sa plate. 4-4. Google nyo na lang guys bakit ayaw ko ng 4. Pwede nyo rin naman itanong, comment down below, sasagutin ko yan. Dahil lahat ng comments ko, sinasagot ko yan guys. Ako ang sumasagot niyan. Hindi AI, hindi rin sino-sino lang sumasagot. O sumasagot ng mga comments, questions. Kahit mahirap na tanong yan guys, sinusubukan kong sagutin. Kaya parang ito pa yung isang gray na ano. Ikaw na ba yung gray na isa pang Desire? 1740 check. Ito na nga yun, nagtatago lang pala dito. LAP 1740 check. This is a gray Suzuki Desire 2024 GL AGS automatic transmission, gray color, 10,933 mileage, gas engine, 388,000 minimum bid price. Uy, automatic na oh. Gas 2024, 388 lang. LAP, this is Davao Region registered na unit. Apollo stock tires and mags. Ang kapal pa nito guys, around 90% red light. Makinis left side panels. Makinis pero madumi lang kasi nandito nga sa stockyard. Open air. May 2-eyed sensors na rin pala to. Walang rear cams. Okay na yung 2-eyed sensors. Yan lang, sapat na. Kaya mo na mag-maniobra. Maingay nga yan eh pag ano, mababangga ka na. Right side panels, makinis. Yun lang, Davao registered unit. Doon nyo ipapaalis yung encumbrance sa Registry of Deeds. Then, pwede na sa NCR ipa-register. Pero may mga nagpa-process yan guys. Nag-pop ang tow hitch, so running unit to, Japanese car. Very nice, very sariwa. Kapal pa ng gulong. 12,000 mileage. Pag lumapas kasi sa 10,000 yung mileage guys, medyo mababa na yung minimum bid price. So declared lang siya as damage. Not sure kung ano ang kinadamage niya. Di natin mahanap. Wala rin indicators na binaha guys eh, kasi yung fog lamps niya mukhang okay naman. Kikita mo kasi doon kung mayroong soil stains, yung naipon na putik, may ipon yan sa fog lamps eh. Pero ito mukhang okay naman. Hindi ko lang mahanap kung ano yung declared damage. Baka bangga. Lalaki ng mga langgam dito. Yan yung kumagat sa akin before. Di ko lang mahanap yung damage nito guys. Siguro ano, kung interested talaga kayo, puntahan nyo na lang dito. And wala ring indicators na hindi siya running unit kasi hindi nagpop yung tow hitch, walang flat sa mga gulong, walang gasgas, walang bangga. So possibly wala rin akong makitang bangga eh. Hindi ako sigurado lang ha. And kaya rin mababa yung minimum bid price for this Japanese car. Last look, 2024 Suzuki Desire GL AGS automatic transmission, gray color, 10,933 mileage, Davao Region registered unit, gas engine with a 388,000 minimum bid price. Yun. Then may isa ring gray na ganyan guys, 2022. Post ko na lang on your screen. Not sure kung nasan yun or mahanap ba natin.
Pero nandyan yung sa screen ninyo. Yun ay walang damage. As well as another Suzuki na hindi hybrid 7-seater Ertiga. I'll be posting that on your screen kung hindi natin mahanap today. All the details nandyan sa screen niya, pero nakita nyo naman doon, inikot natin, hindi natin nahanap so I'll just be posting them on your screens.